with you? Ready na ba kayong marinig ang aking story? Pa-heart naman sa mga nandyan sa ating Zoom. Kaya lang di ko makita no, kung nag-heart ba sila. Ayan. And pa-raise naman ng hand, right hand for those here in the office. Woo! Ayan, congratulations sa mga nanalo ng raffle. Dahil nandito kayo, swinerte kayo. Body alignment ang tawag dyan. So, sige, let's start. The title of my talk is Pursuit of Excellence. So, sino nga ba si Ruthie Juanson? I am a certified public accountant when I joined Film Life. Bakit ako napunta dito? Because I want to have my time and also I am a wife and a mom. So nung kinasal na ako, I had my first baby. So nung time na yon, yun yung time na gusto ko ng time para sa anak ko. And sino ba dito yung mga parent na? Meron na bang mommy, daddy, soon to be? Ayan, meron na. Marami ba sa kanila yung parents na or majority single? Marami din. Ayan. So, ano ulit? Majority single. So, yan. Majority single, dapat lahat kayo MDRT. Single eh. So since single kayong lahat, feeling ko mas makaka-relate kayo dito. When I was single, I started working in that building, Film Life Tower. 28th floor, PricewaterhouseCoopers. So work. Meron ba ditong accountant or finance specialist? Anything about finances? Meron ba? Si Joy. Ayan, makaka-relate yung mga finance. So, usually we do overtime, no? And talagang kapag accountant ka, yun nga, parang bahay mo na rin yung office. Pero since maganda yung office namin, happy naman. And I have this mission in my heart that I want to meet more clients kasi I'm an auditor that time. So, sino ba dito yung mga client-facing yung trabaho nila before Film Life? Meron ba? Or mas marami kayong internal customer? Ibig sabihin, may mga kausap kayong taga-ibang department, ganyan, sa corporate world. Si Janet. Turuan ba dito? Turuan? Oh, frontliner. Nice. Your work is? Cashier. Oo nga. Very good yan. Talagang ang daming kausap, di ba? So, parang ganyan yung work ko when I was in PricewaterhouseCoopers and also in Globe Telecom. So, taga-approve ng mga request, ganyan. So, sino-sino ba dito yung back office naman? Kumbaga, paperworks, ganyan. And kung ano yung transactional in a way, pataas naman ng kamay. Si Sheila. Yon, si Sheila me. Ayan. So mga back office dyan, in a way, ganon din yung work namin as an accountant. May time na kung ano lang yung kailangan namin tapusin, kunyari mga paperworks, ganon. So, talagang kami, kumbaga nakatago. Nakatago. So, yan. And next. Ayan, may mga rin tayo. May mga pa-certificate when I was in Globe and also in PricewaterhouseCoopers. Sino ba dito yung mga na-awardan na kahit na certificate lang sa department nila? Meron ba dyan? Meron ba dyan? Oh, best in price. Very good. Sino pa? Sino pa? Yan. So, di ba, makaka-relate tayo na kahit na ayan, si Eka nag-yes. So, siguro dito ko ilagay para makita natin yung mga nag-share. Ayan, para kita natin yung mga nag-share sa chat.
Yun. So, yun nga, parang I felt when I was in my corporate world, I've been working 8 hours, 10 hours, or minsan 12 hours. Sinong mahilig mag-OT dyan? OTY! OTY, nakaka-relate. So, even if we are doing our job 100%, but the level of income is not giving us 100% as well. Minsan, 200% na yung effort mo, pero yung income mo, ilang percent? 50! Oh, di ba? Very honest. I love it. So, yan. And yes, I went to Film Life to become a financial advisor because I told myself, I want my time, I want to share my talent, and I want the treasure that God prepared for me. Sino ba dito yung gusto rin nito? Say me. Me. Ayan, very good. So sa Zumba, meron bang may gusto nito? Gusto mo rin ba ng time na i-share yung mga talent mo and also the treasure that God prepared for you? Ayan, may mga nag-chat, si Mariel, si Sheila, si Glenda. Ayan, thank you so much sa mga nag-yes. Kasi your life will really be blessed if you ask for it. 'Di ba? Ganun lang naman yung buhay, guys. Ask and you shall receive. If you don't ask for it, it won't happen. Kahit na gusto mo siya, pinagdadasal mo siya. Sabi ni Lord, nasa tao ang nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So, hindi sapat na nagdadasal lang tayo, hindi sapat na ay doon nagdo-drawing tayo ng dream board natin or nangangarap tayo kapag nakakita tayo ng TikTok, ay gusto ko rin pumunta diyan. Alam mo 'yon, hindi sapat na sabihin mo lang na sana all. Kasi kailangan gawin mo. So, I want to congratulate those who went here face to face sa mga nanalo ng raffle. Kasi yan yung body alignment. It's not about just saying it, I want it, because language is 7%, then emotions, feel na feel mo, pero pagdating sa body, nawala. Emotions, 38%, and 55% body alignment. So, dapat lahat aligned para makuha 100%. So, yan. Kapag align lahat, makukuha natin yung mga bagay na gusto natin. And my biggest dream here on earth is just to have my happy and complete family. Kasi po ako ay galing sa broken family. So, naghiwalay po yung nanay at tatay ko. And ang pinaka-reason niyan, syempre, pera. Hindi kaya ng tatay kong magpundar para sa amin or itaguyod yung family namin. So, yun, the common problem in every Filipino home. Sino ba nakaka-relate dito? Relate! Sabihin relate. Ayan. So, but since we nakaka-relate tayo, mas marami tayong awareness. So, kailangan, wag na natin gawin in our own life. Let's make it happen that we will have that happy and complete family. And yes, thank God, with the help of Film Life or AIA, I have my own happy and complete family. Happy kasi nandun ako, kasama ako ng mga anak ko. Habang lumalaki sila, nakikita ko sila. And yes, hindi kagaya nung nag-work ako sa corporate world. Gigising ako, tulog yung anak ko. Pag uwi ko ng bahay, tulog pa rin siya. So, 'di ba? Yung asawa ko susunduin ako 10 PM, minsan 11, ang out niya 3 PM. O, 'di ba? Good luck. Ang haba ng waiting time. Ganon ka tiyaga yung aking husband. So, I'm very lucky to have
his as a partner. And yes, yun nga, part-time. Sino ba dito yung mga nag-start as part-timer or still part-timer? May mga part-timer pa. Uy, lahat sila dito full-time na. Very good. Sa ano ba, sa Zoom, sino ba dyan ang mga part-time pa rin? Si Mariel, part-time pa. Yan. Si Glenda, part-time. Si Sheila, si Winston. Okay, so lahat naman, halos lahat nag-start sa pagiging part-time. But the goal is to become full-time. Para full-time din yung income na marireceive mo. Dito kasi pag full-time ka, unlimited. Kung hanggat kaya mong bumenta, benta ka lang. 'Di ba? So, yun nga, when the mind is aligned to whatever you want to have in your life, the body and emotion should be aligned as well. And lahat, pati yung result, it will give a very strong result in your life. So, happy ako kasi I myself is a client of Film Life. Nag-start ito dun sa uncle ko na na-offeran ng kanyang kaibigan. So, kinuha niya kami ng parang future scholar that time sa mga kapatid ko. Pero since more than 10 years old na ako, ang binigay sa akin yung estate creator. So, I was able to resign Globe. Malakas ang loob mag-resign kasi may makukuhang plan or may magmamature na plan. So, 'di ba, kung gaano kaganda yung ginawa sa akin ng produkto ng Film Life, yun yung gusto ko ring mangyari sa lahat ng kliyente ko. And also, dun pa sa mga prospect clients na hindi pa natin clients. And syempre, since I am a certified public accountant, I also check yung financial standing. Kasi nga, di ba, may mga rumors na bumagsak ang Film Life, ganyan-ganyan. Sabi ko, parang hindi naman. Ang tagal na naming client since I was 12 years old. So, yon, rumor lang yon. And syempre, since nung nandito na ako, napatunayan ko na this company will really guide you as well to become successful. Yun kasi yung nakumpara ko na sa ibang company, di ba? Ang dami-dami nila. Pero di naman lahat successful. Kumbaga lahat lang part-time. Ang successful yung leader. Pero dito, they will really mold you, hone you to become MDRT. So, doon ko nakilala si Miss Gray. So, we went to Amsterdam 2018, no? 2018. So we were premier icon that time. And ang saya sa Film Life kasi libre na yung travel, may pera ka pa. Sa iba, may pera ka pero hindi libre ang travel. Ikaw ang bibili ng sarili mong travel. So 'di ba, ang sarap ng ginagawa natin here in AIA. Magtrabaho ka lang, may pera ka na, may travel ka pa. So, saan ka pa? 'Di ba? So, yan nga, sabi dito, your life is controlled by what you focus on. So, for those part-timers, and syempre kasama na rin yung mga full-timers na nandito ngayon, no, in face-to-face, I really want you to be remembered of this phrase because what you focus on in your daily living, it will really give you a result. So kung hindi ka align dun sa pangarap mo, sana maging aware tayo na i-align natin yung mga gusto nating puntahan dun sa mga pang-araw-araw na ginagawa natin. So, yan. And also, ayan, Film Life really gave me an opportunity to really see the world. Alam mo yun, lakwatsera na po kasi ako bago pa ako pumunta ng Film Life. Mahilig na talaga akong pumunta sa iba't ibang bansa. Pero parang dito ko na-feel yung, wow, ang galing naman, may MDRT conference. May kita mo yung mga different successful financial advisor sa buong mundo. So, 'di ba, parang ang galing kasi hindi kagaya
kumbaga in my career as an accountant, hindi naman nagkikita-kita yung mga accountant worldwide, or wala rin naman akong narinig na masyadong nagkikitang mga engineer or whatever in their field of expertise. 'Di ba napaka-generous nung field natin kasi magsasama-sama sila sa isang place, magse-share sila ng best practices nila sa isa't isa. And ganun ka-supportive yung kumpanya natin in this field. Para sa atin yun. So, dapat, goal natin maging MDRT kasi if you are not yet an MDRT, ito yung mga opportunity na hindi nyo pa kumbaga hindi nyo pa na-break in, hindi nyo pa na-experience. Sana ma-experience ninyo. And when I hit my first MDRT in 2016, dire-diretso na rin po. Once you really hit your first, gugustuhin mo na second, na third, na fourth, at kahit pandemic pa yan, MDRT ka pa rin. So, yun, I am really also thankful of God because He guided me into this path. And kayo rin, He guided you in this path. So, ibig sabihin, merong rason bakit kayo nandito. And, syempre, maybe before, this is just a prayer for you. Lord, bigyan mo ako ng opportunity kung saan ako mag-grow. Or Lord, kung saan ako yayaman. Minsan yung iba, very straightforward, di ba? So kung dito kayo ni-lead ni Lord, make it happen na. Kasi dito walang magiging sagabal sa'yo. Yung manager mo, kakampi mo yan. Imposible na hindi kasi yung career niya nakasalalay din sa mga advisors na under niya. Diba? So, papaangat, hindi kagaya sa corporate world na minsan, yung manager pa natin yung nagbablock doon sa pag-angat natin. Kasi syempre, aminin natin, in corporate world, di naman lahat kailangan ma-promote. Kumbaga, hindi pwede rin dahil walang budget yung kumpanya and hindi naman business yung corporate world. So this is a business world in AIA. So everyone can be promoted. Everyone can become a millionaire, a billionaire. Kumbaga, yun nga ang I na dapat is nasa COT, TOT. So kung sila kaya nila, kaya din natin yun, di ba? When I hit my first MDRT, I was able to bought my first car in cash. Sinong gusto ng car? At walang utang. Yon. So, yun yung masarap. Kasi 'di ba sa corporate world, ang binibigay sa atin utang. Magpo-promote ka manager o may car plan ka, pero may utang ka. So, computein mo naman, girl. Kasi accountant po ako eh. So, parang kino-compute ko, magkakaroon pa ako ng interest expense dyan kumpara ako po, hindi ako mahilig sa utang. So, kumbaga allergic ako sa utang kasi nga, di ba? Sayang yung pera pag nilalagay mo siya sa interest expense. Pinamimigay mo yun eh. Kumpara sa interest income na kinita mo kasi nag-ipon ka, tapos pinambili mo ng car. So, since I was able to get my first MDRT, kayang-kaya ang car in cash. So, 'di ba? Yun nga, sinasabi ko na MDRT is the fastest way for you to earn money if you really want it and need it. 'Di ba? Kasama 'yon, want and need. Kasi pwedeng need mo, pero mas malaki yung wants mo. So, gora, kunin mo. And kaya rin ako believe kay Miss Ana Blanco, your former district manager, for really building many MDRTs. Isa na doon si Grace, di ba? And isa rin ako sa mga na-inspire niya na sana talaga makabuild din ako ng MDRT in my team. So what's my mantra? Pray, believe, and do. Pray because si Lord naman lahat ang may masasabi kung bibigyan ka ba niya ng blessing o hindi. Sa kanya lahat manggagaling yung blessing. So if you are not aligned with Him,
better align yourself with Him. Every morning, be grateful. Every evening, bago matulog, magpasalamat ulit. So, kasi gano'n naman eh, every gising is a blessing. So, sabi ko nga yun nung status ko yata nung isang araw. Kasi 'di ba, kumbaga, bakit ba tayo nasa mundo? Unang-una, what's your purpose? Why are you here in AIA Philippines? So, are you maximizing that wise? And are you really maximizing the talent that was given to you by God? Or sinusolo mo lang yung mga talento na yan? Wag sana. Sana pinamimigay natin yan freely. So, of course, believe, because everyone can be successful. Can be successful as to many things, of course. Marami tayong iba't ibang definition ng pagiging successful, correct? Correct. But of course, the ultimate thing is money is a tool that will help you to really release yourself from being a burden or feeling burdened of the things around you. Naintindihan nyo ba yon? Yes, tumutungo si Janet. So, kasi minsan yung ibang tao, ay ayoko naman ng sobrang daming pera, okay na ako dito. Talaga ba? Ang tanong, kung pangarap mo na magbantay ng anak mo, na masaya sila, yung hindi ka aligaga na nagwo-work ka habang binabantayan sila, nakakapaglaro kayo together, syempre kailangan mo ng ample money na magkakaroon ka ng peace of mind na habang naglalaro kayo ng anak mo, may peace of mind ka na, meron din naman akong ipon. Kaya kaya kong makipaglaro sa kanila 24 hours in a day, 7 days a week, or 30 days in a month. Nakaka-relate si Miss Grace kasi siya talagang ine-enjoy niya ang kanyang time with her children, and I as well. Kasi alam ko na meron, sapat yung meron ako. And everyone can become MDRT. Sige nga, sabihin niyo, I am MDRT. Yes, you are. So, it will always start with you, because kahit na anong paniniwala ng SUM ninyo, ng UM ninyo, na kaya nyo mag-MDRT, kung kayo mismo hindi naniniwala sa sarili ninyo, it won't happen. So, kailangan kayo mismo ang maniwala. And then third is, just do it. Do. Pray, believe, and do. Because, wag na mag-overanalyze, wag nang, alam mo yon, yung iba minsan dyan na stuck, nag-a-analyze na, and nandyan na yung fear, nagda-doubt. So, wag na. Kasi, if you let that fear enter your mind, enter your heart, talo ka na kaagad. Kumaga sa gera, nabaril ka na, boom. Hindi mo man lang inangat mo na yung shield, ganyan, para hindi ka mabaril. So, action speaks louder than words. If you really want to become successful, don't just say it, do it. Align the actions that you are doing every day to that goal to make it happen. And kagaya nga na sinabi ni Miss In kanina, ano lang ba yon? Dalawa, magbenta at mag-recruit. So, dalawa lang talaga, napakadali, di ba? Nasa mindset lang natin yan. Minsan, iisip natin, ang hirap. Pero hindi naman talaga. Ang mahirap, yung emotions. When we are rejected, when we are rejected to both, to selling and to recruitment. Kasi syempre, hindi naman lahat ng ini-invite natin gusto mag-advise, or hindi naman lahat ng mapresenta natin gusto kumuha ng plan. Pero, pag inalagaan mo yung mga taong yun, you build relationship with them, kukuha ba yon in the future? Yes, very good mindset. Because that is true. Yes. Yung client ko na inoferan ko nung first year ako,
rejected. Second year na ako, rejected ulit. Third year na ako, rejected pa rin. Fourth year, rejected pa rin. Fifth, rejected pa rin. Sixth, kumuha na. At nung kumuha siya, buong pamilya. So, di ba? Is it worth it to follow up those type of clients? Kahit na na-reject ka nung first, second hanggang fifth, di ba? Rejected pa rin. Pero sige, follow up ka pa rin. Pakita mo na nandyan ka pa rin sa kumpanya mo. Pakita mo na ang gusto pa kasi nitong client na to, ibang advisor. So, yung advisor na yon nawala na. Ako, I'm still standing. So, di ba? Ganun eh. Sabi nga nila, 'di ba, it's the power of stay. It's the power of stay. Kasi alam naman natin, nakikita natin 'yan, not everyone na nagsimula 6 years ago nandito pa rin sila. So, pwedeng ikaw nandito pa rin, pwedeng sila wala na. So, it's really about you believing that you can strive and really build your dream here in AIA Philippines. So, yan. And yan nga, naging pandemic, di ba? Nanganak na ako ng pandemic. Ano pa? Yan. Pero, I'm still MDRT. And we were also very lucky to be brave enough kasi we were able to build our team yan through Zoom, learnings, puro training, and also talking to a lot of mentors. And ito naman yung, kumbaga, yung what I always believe on, yung 5 C's. I'm not sure if this was already shared with you. Kasi syempre, di ba, DJ is also part of Starbright and also Zach. Ito, 5 C's, ito yung pinanghahawakan ko palagi na I need to be clear with what I really want and also to the space, to financial aspect of my life, to my digital space. Kailangan malinis. Kumbaga, di ba, ang ganda-ganda ng office ninyo. Pag ako'y nandito, grabe, baka TOT na ako. Sabi ko kay DJ, grabe, ang ganda ng office nyo. Sino ba namang hindi gaganahan magtrabaho pag ganito ang office? Nako, yung office sa Cubao, yun na lang yun. Itayin nyo na lang tingnan. So, sa Genesis, maganda in fairness. Pero yung the usual office, yun, kailangan na i-renovate. And also, congruency. Ito na yung nasabi ko kanina, congruent with what you really want in life with your actions. Kasi, dun lang naman talaga yun. Competencies, for sure, grabe. AIA na siguro yung talagang the best into competencies training. Pumunta ka lang ng e-learning, nandun na lahat. Nung bago kami, nung time ko tsaka time ni Grace, hindi pa ganun ka yung e-learning. Ngayon, isang click mo lang, nandyan na lahat. May pa-video pa. Alam mo yon, nandun na lahat. Hindi ko na talaga alam kung ano pa yung kulang, no? Para hindi kayo maging successful. And yan, siguro ito, contribution. Kagaya na sinabi ko kanina, you really need to give. If you want to receive, you need to give. Because if you don't know how to give, you will never receive. So, medyo mahirap siyang intindihin minsan. Bakit kailangan kong mag-give? Ganyan. Kasi I always believe na pag nagbigay ka, mas marami kang tatanggap 10 times folds, 'di ba, nasa Bible. So, if you believe in tithing, do it every month. Kahit na gaano pa kababa yung na-receive mo for that month, basta 10% give mo para times 10 yung marireceive mo pabalik. O hanggang sa lumaki ng lumaki. Kasi ako, nag-start akong magbigay ng donation. Dati, bata pa lang ako, 20-20. O ngayon, kaya mo na ng 6 digits. Ang dream ko, makapagbigay na ako ng 7 digits. O, 'di ba? So, kapag ganun yung dream natin sa pagbigay, for sure, yung pag-receive din natin, mag-uumapaw. And,
syempre yung last, character of integrity. Because we are in financial industry, sobrang daming temptation yan. Kasi pera di ba? Pera yung in-offer natin. So, be aligned with your integrity. Do what is the right thing to do. Yun nga, nandyan, parang kanina nabasa ko dito. Yun, doing the right thing, the right way, and with the right people. Yun, our operating statement in AIA Philippines. So, always be client-centric. Always for the client. And pag ganun kasi, hindi kayo mawawala. Hindi kayo mawawala sa dapat mong i-offer sa client kasi yun yung need niya. Yun yung sinabi ni client during KYC. So, susundin nyo lang palagi kung ano yung sinasabi ng client ninyo. So, as to becoming an MDRT, ito naman yung mga best practices ko. Monitoring. Of course, structure is very important since we are entrepreneur. Since we are entrepreneur, hawak mo ang oras mo. Yon. So, syempre, nakikita rin natin yung reality na hindi lahat ng entrepreneur successful. And I really believe this is one key, yung structure mo, para maging successful ka na entrepreneur. Kasi hawak mo nga yung oras mo, ginagamit mo ba siya para maging successful entrepreneur? Yan. And of course, consistency. Kasi that's really the key in everything that we do. Sobrang simple ng mga ginagawa natin. So, dapat kaya na natin yun paulit-ulitin, di ba? Ulit-ulit lang talaga, guys. Walang secret in becoming MDRT. Ayan lang yung secret. Being consistent. Then, of course, being humble. Marami kayong type ng tao na ma-encounter in this business. Lahat na siguro na-encounter ko. Rude, mabait, masungit, lahat. So, wala, kailangan lang maging mabait tayo. Wag nating sabayan yung ere ng mga makakasalamuhan nating maere or pag mayabang or pag maldita or whatever, yaan nyo lang sila. So just be humble. Because when you are humble, magti-trigger yun sa kanila eh. Shit, bakit ganun? Ang bait naman itong advisor na to. Tinarayan ko na mabait pa rin. Alam mo yun? Babalik yun sa inyo. Magiging client nyo yun. Kasi ganun, may nangyaring ganyan sa akin. She was a lawyer. And yun nga, basta medyo rude talaga. Pero sabi ko lang, I'm sorry that I made you feel that way, but I don't meant for you to feel that way. So, I apologize. Ako ba yung nag-apologize sa kanya? O, di ba? After 2 weeks, nag-sorry siya sa akin. And then, ano nga ba yung plan na ino-offer mo sa akin? And now, she's my VIP client. So, di ba? Pag nakita nung mga kasama, yung mga tao na nakakasalumuhan niya na, ay, ang bait naman ito, or ay, ang okay niya, ganyan. So, tatatak kayo sa kanila. So, wag nyo nang sabayan. Yun. That's the term. Wag nyo nang sabayan. Mission-driven. Kasi, syempre, di ba, this field can really bless a lot of people. Especially those who are not really, yung mga rank and file lang na employee, yung mga middle class. So, sila dapat talaga yung mas ino-offeran natin. Kasi sila talaga yung may kailangan ng insurance eh. They really need more money. And buying insurance is buying money at a discount. So, kung gusto mong lumaki yung pera mo, bumili ka ng insurance. Kasi nga, since hindi sapat yung pera mo, pag nagkasakit ka, let other company pay it for you. Pag na-aksidente ka, let AIA pay it for you. Pag namatay ka, let AIA support your family. So, pag klaro, everything will happen. And yes, be excellent always. What you are in small thing is you are also
at the bigger things. Kasi kung araw-araw mo na siyang ginagawa, nature mo na yon na maging excellent. So pag biglang tumapat nandyan yung VIP client, di ka matataranta kasi ginagawa mo na siya kahit dun sa mga maliliit mong client, excellent ka na. So I always treat my small clients as VIP. Para pag nakaharap ko yung totoong VIP, ready na ako. Kumbaga, wala akong babaguhin with what I am doing, 'di ba? And yes, as to leader naman, why I want to become a leader? Because I know that I can help. I know that I can be a light to them. Also, 'di ba? Na-bless ka ng industry na 'to. So, why not help another soul, another 5 person who you know or another 10 na kakilala mo para maging successful din sila sa buhay nila, sa pangarap nila, makuha din nila yung mga pangarap nila. So, yun yung pinakaunang nag-trigger sa akin na, uy, gusto kong isama yung mga kaibigan ko dito. Gusto ko mag-travel kami together, lahat libre. Gusto ko lahat kami milyonarya, ganun. Kumbaga, ano lang talaga, nandun dapat yung mindset na gusto mong makatulong sa ibang tao. Not just as to client, kasi doon may kita tayo. Sa pagiging leader, I will be very honest. Hindi mabilis yung pera, pero pag na-move mo sila, naging self-manage na sila, doon na papasok yung money. Kasi kung gusto mo sustainability, doon ka sa leadership. Mag-build ka ng team. Kagaya, di ba, si Miss Ana, ang dami ng MDRT. Pero, syempre, hindi naman siya nag-start na ganun agad. Na MDRT lahat agad yung tao niya. So, lahat talaga may start. We just need to really mold ourselves to be in that position. So, yan. Coaching, mentoring, monitoring, recognize, and also be resolute. Kasi hindi maganda na mabait ka lang palagi sa advisor mo. Kasi lalo na kapag alam mo na kung ano yung mali doon sa ginagawa nila. So feedback should always be there. Kasi it is not healthy na alam mo yon na palaging mabait kayo sa isa't isa. Alam mo yun, na parang mabait lang. Kailangan, nandun yung totoong care. Nandun yung totoong love. Hindi yung sapat na yung isa-isa lang yung binibenta niya. Sino bang kumikita kapag isa-isa lang yung binibenta ng advisor? Tell me. Leader. So sabi ko nga palagi sa team ko, pag tigil-tigis ang benta nyo kada buwan, ang pinapakita nyo yung agency manager. Pag tignan dalawa, ayan, meron na si unit manager. Pero pag ang binenta mo, 4, papataas, yun, nafe-feel mo na yung benta sa sarili mo. Kasi, di ba, dapat iniisip natin na nandito tayo for us, for ourselves. And hindi rin naman gusto ng agency manager mo na isa-isa lang yung benta mo eh. Hindi rin gusto yan ni Miss Grace na isa-isa lang yung benta nyo. Kaya, feedback is really important. Pag hindi kayo binigyan ng feedback ng UM nyo, sabihin mo, UM, gusto ko ng gut honest level feedback. Ano ang kailangan kong gawin para maging successful? Kasi it will not really help you kapag masyadong mabait to each other. Okay? And yeah, energy is everything. You really need the energy of your team kasi no man is an island. Pag mag-isa ka lang in doing this business, mahirap mag-progress or mahirap na humaba yung pagstay mo. Talagang mawawala ka sa agos kapag ikaw lang mag-isa. And yes, always believe to the structure that your unit manager or senior manager or your agency manager is doing. Yan lang po yung ginagawa namin, $1 Million Habit. And yes, very grateful that we were able to manage to go to Boracay
For 1 year, we live there during pandemic. Yes. Yun. Sa sobrang takot po sa pandemic at COVID, pumunta po kami ng Boracay, doon kami nagstay. Doon din kami nagtatrabaho. Nagtatrabaho pa rin kami. So, yun, na-retain ko yung 6-time MDRT ko. Na-promote din ako as senior unit manager. So, di ba, ang ganda ng business natin. Kahit na fully digitalized, kaya, nagagawa. And since nagawa ko, kaya niyo rin. Wala naman po akong superpower. Masipag lang talaga. So, yan ang maririnig niyo palagi. Masipag, matyaga, resilient. Hindi yung umaatras agad pag may rejection. Hindi yung konting kibot lang, ay ayoko na. Ay, ang sakit. Dadrama na ako. So, wag ganun. Walang mananalo pag ganun yung attitude. Yan. Siguro, yan, mga photos na po ito. Siguro, I would like to open the floor for your questions so that I could also serve you more. Baka meron pa akong hindi na-share. So much about me. Kayo naman, kasi mas maganda na yung need nyo talaga, yung ma-serve natin for this afternoon. Go! I'm open for question and answer. May nagta-type. Go! Before I leave my last message. Kasi for me, I can be of service to you if whatever yung gumugulo sa inyo, any stopping you to become successful, go. Tanong nyo na. Go, Janet! Second year, in a way. Kasi 2015 ako na-hold. 2016 ako nag-MDRT. And galing din ako dun sa paisa-isa. I'm on, una, ginusto ko siya. Kasi pinagdasal ko siya. Tapos, syempre alam mo na tayo, mahilig sa science. Sabi ko, Lord, first VIP client ko to. Pag na-approve to, ibig sabihin, maging MDRT ako this year. So, pinanghawakan ko yun. Na-approve siya, standard. So, parang it's a go signal for me na just to do it. Just to offer, hanggang sa maabot mo yung MDRT qualification. Kasi ganun lang naman talaga siya. Walang secret, but don't stop. That's the secret. Don't stop. Wala. Pero di ba, mas ko yung employees, ganyan. Kasi yun yung yun yung mga kakilala ko. Majority mga employees sila. So also nagpapa-refer din ako sa mga boss nila. Kailangan talaga hanapin natin yung gusto nating client. So, for you to become MDRT, dapat talaga meron ka ring VIP. Huwag kang makontento dun sa market mo. Kasi 'di ba yung market natin, usually 30,000 ANP lang yan, or 50K, mataas na yung 100K. Syempre, malaki yung requirement. FYPI pa yung requirement for MDRT. And this time, ANP yung qualification for travel, 3 million. So, di ba, medyo mataas din yung 3 million kung maliliit yung client mo. So, volume talaga. You need to really find, VIP client. Hindi ko naman sinabi na kailangan lahat palaging VIP. No. Kasi,
yung mga maliliit yung client, yan pa din yung magbi-build ng monthly commissions mo. Di ba? Monthly sila magbayad. So, pag maraming monthly, edi marami ka ring monthly commission. Kasi yung VIP, ma-annual sila. O, pag lahat naman VIP, baka naman lahat nakuha mo nga agad yung commission, nagastos mo naman. Di wala din. Ubus na din. So, yun. Pero sana hindi kasi financial advisor tayo. So, dapat marunong din kayong mag-ipon. Yun. Any other question? Go! Meron kayong morning routine? Morning routine. Morning routine ko, gumigising ako usually. Mga 3 a.m. kasi gising na talaga ako. So, muni-muni time. Aga, no? Ano yun eh, parang, pero natutulog ako ulit. Ano lang, yun yung 3 a.m., yun yung time ko na magmumuni ako, magme-meditate, magpapasalamat, magdadasal. And then, after that, mag-YouTube ako ng anything that will give me motivation, mga motivational video, or anything na new about anything. Ano lang, yung mga 20 minutes lang max. Kasi hindi ko kaya yung mga 1 hour. ADHD yata ako eh. So, after that, of course, konting stretching, yoga, ganyan. And then, yun na, mag-aayos na sa bahay, magpe-prepare. Kasi, naghatid ako ng anak ko sa school. So, dire-diretso na yun. Ang pinaka-importante siguro ma-share ko yung night routine. Kasi your morning is already planned the night before. So, bago matulog, alam mo na kung ano mangyayari sa kinabukasan. Yun kasi yung pinaka-importante. Hindi yung pagkagising mo, dun mo palang paplanuhin kung ano yung araw mo. If you want to become MDRT, you need to be advanced. 1 week before, dapat alam mo na yung mangyayari sa susunod mong week. Ganon ka-advanced, di ba, Miss Grace? Lalo na sa mga nanay. Kasi we don't have the pleasure of time kasi may anak kami. So, kailangan nakaplano talaga siya. So, yun. Kaya yung kanina, calendar structure. Yung calendar mo, best friend mo yan. Kailangan alam mo na yung mangyayari next week, lalo na kung gusto nyo maging MDRT. So, dapat yung sineset nyong appointment, for example, tomorrow ay sa Monday, magsiset kayo ng appointment, ang sineset nyo na is for the next week, hindi yung for that week. Kasi syempre, 'di ba, dapat meron ka ng inimit na client for the coming week. Ganon ka-advance. So, dapat advance tayo mag-isip. Para maraming client. Para nandun din yung hindi ka gahol na naghahabol ng MDRT pag December na. Mas masarap mag-enjoy ng December na wala ka nang ginagawa kasi tapos ka na, 'di ba? So, yun. Yun yung prayer. Prayer lang talaga. Don't forget the prayer. Prayer. Ganun naman eh. Kasi si Lord lahat yung magbibigay sa'yo. Tapos doon mo rin, habang nagdadasal ka, may biglang magpa-pop up na name. Uy, oo nga, no, di ko pa na-offeran to. So, usually si Lord will really give you hint, will lead your way. Kung saan kanya dinala, malay mo nandun pala yung client. Yun. So, yeah, medyo may pagkaganon ako eh. Believe in the power of God. Next question. Sa Zumba. Nandiyan pa ba kayo o zombie na kayo? Nandiyan pa ba sila? Okay na? Yes, you can add me in Facebook, Ruthie Juanson. So, siguro last sharing.
For me, God wants to bless others through you, but He has to bless you first. So believe that you are deserving of God's blessing and you are deserving to become a successful insurance entrepreneur. So God bless you, everyone. I hope I was able to support you this afternoon. Ruthie. Ayan, so si Ruthie, I met her nga in Amsterdam when we had a trip in AIA. And then pa lang parang ang dami namin napagdaanan no, in that short ilang days lang yan na trip. And hindi talaga namin bibitawan yung mga experiences that we have here in AIA. No? Talagang #blessed nga. So,